Hello Team Authentic all over the world! Handa na ba kayong makita kung gaano kaganda ang Bantayan Island? Bukod pa dyan, bibigyan din namin kayo ng idea kung paano ba siya i-DIY at ano yung mga pwede ninyong mapuntahan. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung mga hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Sisimulan na nating mag-explore dito sa Bantayan. And ang ginawa nga natin, umarkila na lang tayo ng motorbike, which is 350 pesos for 24 hours. So, mas mura na rin to, mas sulit! And then, dalawa na kayo. So, kung marunong talaga kayong magmotor, talagang ito talaga yung pinaka-convenient and cheapest way to travel around Bantayan Island. Ang mga pupuntahan natin for today, yung hindi pa namin napupuntahan at all halos. Lalo na siya, so kasi Oo, first time. first time, di ba? Oo. Ako kasi nagawa na natin yung land tour via tricycle na 500 pesos. Pero yung mga pinuntahan kasi yung mga malalapit lang. Pero yun yung mga popular. Pero sige, punta rin tayo kahit doon sa dalawa, yung mangrove. Kasi gusto ko rin ipakita kay Enzo. Maganda rin kasi doon. And then, yung cave, na hindi ko pa rin naman yun napupuntahan. And then, the rest, bahala na si Batman. Talagang gagawin natin. Mag-stroll lang tayo. Mag-explore lang tayo rito sa Bantayan. Tignan natin pinaka-town proper. Ganyan. Kung ano yung mga makikita natin, may hintuan natin, ipapakita namin sa inyo. Basta walang plano at all. And then, hanapin natin yung mga beaches doon sa kabilang part. So, samahan nyo lang kami. Are you ready? Ready! Ayan, hinto na lang tayo kung saan meron mga interesting places para rin safe tayo sa driving. See you! And we are now at our first destination. Nandito tayo sa Baygad Beach. Tapos, kailangan nating mag-pump boat papunta naman ng Baygad Lagoon. So, ang gagawin natin, kung ano na lang yung madadaanan natin, kasi ito palang Bantayan, paikot lang siya. So, kung ano yung madadaanan natin now, puntahan na natin para mamaya pabalik, hindi na tayo dito mismo dadaan sa iba naman. So, tara, ang bayad daw dito sa pump boat ay 150. And then, meron ding entrance fee pagdating na doon sa lagoon na 250. So, 400 pesos each. Yung 150, balikan na siya sa pump boat. Buti umabot tayo kasi kung hindi maghihintay tayo, ang pronunciation pala sa kanya ay Baigad. Tara, ay, puno na. Ito yung water niya. Tara! First adventure for today! So yun pala yun, swerte tayo kasi may mga nakasabay tayo. Kasi kung hindi, maghihintay sila. So swertihan talaga siya. Yay! Excited ka sa first adventure natin. Ito inisip ko talaga, ano siya, mangrove talaga siya. Yung pupuntahan natin, or yung dadaanan natin. And then syempre, yung lagoon itself. Sobrang excited kami doon. First time namin. Nakakatuwa rin yung ano, no? Yung sasakay ka ng bangka, tapos tatawid ka. It's either sa island or kung saan man. Yung mga boat tour, di ba? Nakakatuwa siya. So medyo maalon siya ng very light and then medyo maliit lang yung bangka natin. And less than 10 minutes, pakadam namin nandito na tayo. Para pala siyang resort. And then, dito siguro yung daan papuntang lagoon. Baka dito na tayo bababa, tapos lalakarin na lang natin yung lagoon. May resort pala dito. Let's see. Ang ganda naman itong resort na to, may pool, oh. Tanong natin kung ano siyang resort. Best, pakitanong ka anong resort siya. Ayan. Para pagka kayo pupunta,
baka pwede na kayong dumiretso dito. Ang name nitong resort na to ay, eto, Cherry Rose Resort. And then, kapag ka-direct kayo magbubook sa kanya, 5,500. Good for two na yon. Ayan, may pool siya. And then, nagtanong kami kung accessible siya via land. Oo daw, pero wala daw right of way, no? So, hindi pwede talaga na makarating dito na via land. Talagang magpa-pump boat daw. So, yun pala yun. And then, nandito na kaagad yung lagoon mismo. Actually, maganda siya. In all fairness na naman. And then, nag-worry ako kanina kasi paano kapag gusto na namin bumalik, parang group siya. Ano sabi? Pwede naman doon tayong bumalik doon guys, anytime. Basta inform lang natin sila para matawagan nila yung pump boat. And then, Yung pool naman, ano siya, magkakaroon ka ng access basta magbabayad ka ng 150 per head. yes. So, ito pala, kung gusto mo siyang i-day tour, tapos dito ka lang, pwede pala. Diba? So, carry na to. Tapos, meron din namang restaurant. Ito yung pinaka-beach. Ayan. So, kung gusto mo magtipid, doon ka mag-stay sa Santa Fe. And then, mag-day tour ka rito or mag-day use. And then, ito yung lagoon. Oh my gosh. Ay guys, ang ganda ng lagoon. Ay, ang ganda. Tapos napapaligiran siya ng mangrove. Ay. Ang ganda niya nga. Tapos ito, kapag ka daw low tide, nalulusong siya. Pero kapag ka high tide, kailangan din siyang i-pump boat or langoyin mo siya para makarating ka dun. Ay, ang ganda. Tapos tignan nyo yung tubig. Ay, naku guys, ang sarap dito. Tapos ito, meron pa ditong kayak. Ang sarap ditong mag-day tour. Tapos enjoy mo lang to mismo kasi para ka na rin nasa island eh. So, yung nandoon naman sa kabila, parang mangrove lang din naman yata. So, para makita natin, ano pang gagawin natin? Magpalipad tayo ng drone. Diyos ko guys, nakita niyo ba yun? Kung gaano siya ganda. kaganda. Alam mo, Ay, nung grabe. nalaman ko meron tayong pupuntang lagoon kanina, yung nadaanan natin, mas na-excite ako kasi hindi mo Oo. yung napakita last time, di ba? Yes, ito yung mga hindi nga namin naipakita or hindi ko naipakita. And then you know guys, kung talagang alam ko lang na may ganitong lugar dito, talaga mag-stay kami rito ng kahit half day siguro or kahit nga whole day. Kasi meron naman nga ditong bar and then merong restaurant. Tapos mag-access ka na lang sa pool. So siguro lahat yun hindi pa yung lalagpas ng 1,000 pesos each. Grabe. Extend ulit tayo. Pwede ba? Alam nyo kung maganda sa ginagawa namin ngayon kapag Pilipinas kasi 'di ba wala namang return ticket. Alam nyo, extend kami ng extend katulad ngayon, nakaka-extend na kami ng 1 day. Wala kaming ginawa kahapon, nag-edit lang kami. Pahinga lang, Ngayon, gano'n. ito gusto kagad namin mag-extend. But anyways, pakita lang din namin sa inyo yung area kasi talagang maganda talaga. So, meron ditong swimming area. So, pakita naman namin sa inyo yung ibaba. And then, meron dito mga beach beds. And then, may mga cottages yung inuupuan natin kanina. Tara, lakad pa tayo. Ayan swimming area pa to. And guys, mas pino yung buhangin dito. And mas maganda yung tubig. Mas malinaw. Kaya kung pupunta kayo dito, bring your swimsuits. Swimsuits talaga. Kami kasi kung ano nisuot namin, yun na yung panligo namin. Kaya gusto namin naka-motorcycle. Hindi namin kailangan magpatuyo. Yan, tara lakad pa tayo. Ang laki niyang area. And then, Instagrammable. Ito sa mga duyan. Mag-picture tayo dito sa mga duyan. Diba? Sobrang Instagrammable niya. Tara guys, duyan. Grabe. First stop pa lang natin to, parang ayaw na namin umalis. Woo! Sarap po. Kaganyan ka lang. Woo! Diba?
enjoying the nature, ang presko ng hangin, and then kahit maaraw, makulimlim siya dahil sa mga puno. Grabe, we love this place na. And then kung tutuusin mura-mura din yung accommodation. Good for two na siya. Enough na for the photoshoot. Ay, grabe. Sorry naman, gandang-ganda talaga kami. Pati yung tubig kasi, ang ganda talaga, oh. O, tara, punta pa tayo dun. Meron pa dong mga Instagrammable spots. Ganda naman ito. Mafe-feel mo talaga na nasa island ka talaga. Pero accessible to by by land. Kaya nga lang, di nga nabigyan ng rights of way. Ayaw daw nung may-ari. Siguro nga para maging talaga siya, secluded. Another beach. Maliit na beach yan, sarap dito. And then, ito may photo spot ulit. Meron dyaang mga swing. Dito rin sa kabila. Actually, ang ganda nung ginawa talaga nila. Ayun, may swing din dun. OMG. Ang ganda nitong lugar na to. Perfect for relaxation. And perfect for photoshoot. Kahit yung uupo ka lang dito. Ito yung kulay ng tubig, guys. Pwede ka ritong bumaba. Ayun o. And then, ito yung ating view. Ganda. Ano? Parang dito ko gustong kumanta na, wag muna tayo umuwi. Ang sarap dito. Kung nalaman lang agad namin to, mag-stay kami rito kahit half day. Yung half day, pwede na. Kumbaga kahit pa paano ma-enjoy na siya. Pero dapat kung half day kayo dito, siguro yung hapon. Tapos dito na kayo magsa-sunset. Pero kung kaya nyo naman mag-stay talaga rito ng whole day, caring. So since tayo yung ginagawa kasi natin ngayong vlog ay para makita natin kung gaano pa yung pwede nating explore dito sa Bantayan, hindi tayo pwede masyadong magtagal. At saka guys, itong vlog na to guys, para to sa inyo, para Yeah. matulungan namin kayong maayos yung itinerary nyo kung saan place kayo mas magtatagal for whole day or dadaanan lang. Yes! Pero kung kami to, dito na kami! Ano, extend na tayo? Extend na naman! Tara na, let's go to our next destination! Guys, quick stop muna tayo dito sa Immaculate Conception Parish Church. And then, wag na siguro tayong pumasok kasi merong May kasal. Oo, baka makaabala tayo. And then, dito na rin siguro tayo mag-lunch kasi gusto rin namin makita yung paligid kahit papaano. Kasi ito talagang community. Tapos alam niyo yung mga establishment nandito talaga mismo sa paligid lang. Kumbaga isang bayan talaga siya. So yan, hanap tayo rito ng ating makakainan. Nandito na nga tayo sa Immaculate Conception Parish Church Plaza. And then pakita lang namin sa inyo itong community. Ito yung bayan ng Madre Dejos. As in talagang community talaga siya. Yung mga nadaanan kasi natin along the way kanina, as in wala siya masyadong mga establishments. Ito, marami na. And then yung mga bahay dito, as in magaganda na talaga. Batong-bato na talaga yung mga bahay at saka establishments. Ayan. Nakapapaligiran talaga sila ng dagat. Kitang-kita na natin ang karagatan. Ganda, no? And ito na nga, nakahanap tayo ng makakainan. As usual, mag-iiyaw ulit tayo. Wala, ganun talaga eh.
Yung talaga yung mga pagkain dito. Ano, chorizo ulit tayo. And then chicken. Sarap naman kumain dito. Para ka rin nasa garden. Tara, hanap tayo ng spot natin. Ay, dito. Ang presko naman dito. Sarap dito kumain. Gusto lang namin sa inyo ipakita na kapag nakahanap kayo ng mga kainan ng mga locals talaga, mas makakamura. Magkano to total? 188 pesos. Yung mga kasabay natin kumakain mga estudyante. Estudyante. Oh, imagine meron na kami nung isang paa. Ito kasi ay 70 lang. pesos. Tapos, meron kaming dalawang chorizo. Chorizo. Yung chorizo kasi, 25 lang. And then, 4 yung barbecue natin, 10 pesos lang kasi yung isa. So, hindi naman kasi nakakasawa yung mga ganitong pagkain dito. And then, yung puso, So, 7. yes, 7 lang. So, 4 yung kinuha natin. So, di ba? And then, meron kaming water. Tigisa kami ni Enzo. Pampatanggal uhaw Uhaw. talaga. So, yun lang naman. Kasi talagang grabe. Gutom na gutom kami. You know why, guys? Kasi, yung bago tayo umalis doon sa Lagoon, Alam nyo ba guys, meron nagbe-birthday doon. Oo. Tapos nung pasakay na tayo ng pump boat, may nagbababa, magti-team building, ang daming pagkain baon, ang bango pa. Yes, oo. Ang bango, naaamoy namin. Tapos yung nagbe-birthday, ang dami rin nilang pagkain. Nakikanta nga kami ng happy birthday. Baka Sakali sakali. mabigyan tayo. So yun nga pala yung maganda doon ha. Kasi pwede siyang magbaon. Wala siyang corkage. Di ba? And then, yung last boat pala nila, pabalik sa pinaka-mainland ay 5 p.m. Pero kapag doon ka daw mismo sa resort nag-stay, unlimited daw yun. Pwede kayo magpabalik-balik sa mainland. Yun, nakakatuwa talaga yun. Hindi kami makaget over. Ang tagal di ba natin nag-stay? Di mga 2 hours pa tayo. 2 hours kami doon. So anyway, sige, kain lang tayo ng very light. And then, punta na kagad tayo sa next destination natin. And nandito na tayo sa ating next destination. Ito ang Kota Park. Nandito nga lang siya sa bayan ng Madridejos. Uniquely Madridejos. And then, tara. Pasok tayo. Lakarin lang natin to. So, beach din siya. And then, para ditong may boardwalk. Pero guys it's 12 noon. Yung ginagawa namin, hindi to advisable sa lahat. Diba? Hindi naman kasi lahat kaya yung ganitong kainit. Ready umitim. Yes. Tara. Aming mga cottages. Tapos guys, wala pa kaming napaparkan na merong bayad. In all fairness. Dito tayo dumaan. Sayang naman to. Ay, may paganito. Sa gabi, maganda to. Pailaw, no? Oo, may paelo. Kaya ito yung medyo inuuna kasi nasa dulo to. So, kumbaga siguro mga magiging biyahe nyo, katulad namin, mabagal kami patakbo, mga kulang-kulang 1 hour. Ayan. Ay, yung boardwalk. Nasaan yung boardwalk? Oh my gosh, apakainit. Ayun yung boardwalk. Oh, Laban? ang init. Wait lang, parang hindi ko pala kayang lumaban. Parang susuko ako ngayon na... Grabe yung init. Grabe yung init. Ay, ito rin yung mga nakikita ko sa mga reels. Yung dito, yung tumatalon sila rito, lumalangoy sila. Grabe ang init. Ito. Tignan natin kung yung tubig niya malinaw din dito. Ay, maganda din. Malinaw din yung tubig. Oh. Ay, ang linaw ng tubig. Oh. Ang linaw din ng tubig niya. Pero sobrang ginit. Pero may naliligo. Hindi nila alintana. Alintana? Ito yung boardwalk. Halika, tumabi muna tayo rito. Maupo muna tayo rito pa ng dalian. Diyos mio. O guys, tara. Mukhang hindi bababa ang araw. Ilaban natin to. Diyos mio. Kung last time sinabi ko sa inyo mukha akong Chocolate Hills, maniwala kayo in person. Mukha na talaga akong uling. Ganun talaga siya. Nadadala lang ng sinag ng araw. Kung alam nyo lang kung ilang patong Ng sunscreen yung ginawa ko, meron pa yun yung liquid, tapos meron pa yung, ano tawag doon? Yung stick. So kayo magdala kayo rito mga 10 sticks. At mga 1 liter na sunscreen. Ayan ang itim ko na, grabe. Kasi ikaw pa yung hilig mo mag-sleeveless. Oo, kaya bakat na bakat talaga.
So, carry lang. So, sa mga hindi kaya yung mga ganito, ay, hindi to advisable. Kami kasi, ewan ko, ba't dumating na ako sa point na, ay, dead ma. Dead man ah. Nasa kulay, pero dati yan yung ano ko, insecurity ko. Ay, oo, no. O, ayoko nang maitim ako. Tapos pag nagpipicture, dapat ini-edit, ganyan. So, ngayon hindi na. Ayan yung isa sa mga nabago sa'yo ng pagka-traffic. Yes, kasi 'di ba kapag lagi mo na lang iisipin 'yun, mas kaunti yung ma-explore mo. Exactly. Oh, wag na tayong masyado pang marami pang talak. Eto na, katuwa yung mga bata, oh. Ang tatapang nila, no? Ang tatapang nila. Tapos ano, parang ang simple lang ng buhay nila. pero masaya. Happy na sila ng ganyan, oo. Ito may ginagawa dito. Boardwalk rin yata. Boardwalk ba to? Kala ko gagawa ng mga coaster. Punta tayo dun sa pinaka... Ano tawag doon? Tower? Pwede pang tower na siya. Oh, tingnan niyo naman to, oh. Walang bayad. Wala pa tayong napapasukan na merong bayad. Ay, hindi. Bukod lang doon sa tumawid kasi tayo kanina. Ito wala pa. Grabe, oh, ang linaw ng tubig, oh. Ito dito pwede kayo rito magpabalik-balik kasi walang bayad yung boardwalk. Meron kaming alam na lugar na may bayad ang boardwalk. Ayaw na lang namin. Ayaw na mag-talk. Baka magalit. Basta ang 100. 100. At kada punta yon. Ganda, oh. Ba? Ang ganda ng Pilipinas! Tapos guys, tignan nyo, apakababaw niya. Pero mabato siya. Oo. Grabe, ang linaw ng tubig. Ay, ito, oh, pwede ka dito. Try ko nga ritong lumusong. Kasi, mababaw naman eh. So, pwede ritong bumaba. Ang tapang ko, ako pa talaga lulusong. Sana hindi siya madulas. Sana pala nagapak na lang. Oo. So, kapag ka nadulas ako, huwag niyo akong gagayahin. Ay, hindi siya madulas. Ay, grabe, ang sarap. Woo! Ang linaw ng tubig. Tapos ano lang pala to, no? Charot lang, tapos ang lalim pala niya. Ay, ang babaw niya nga. Ang saya. Actually, pwede na ako rito magbasa kasi meron naman nga kaming motor. Ayun, okay. Ang saya naman nito. Baba pa. Ah. Ganyan. Hindi mababaw lang talaga siya. Hindi. Ang babaw niya lang. Oh. Ang ganda tingnan dyan. Ganda. Diba? Ayan. Ayan yung advantage kapag ka meron kayong sariling motor or I mean, nag-rent kayo. Kasi di ba magbasa ka, tas tuyo ulit, basa. Ganun lang siya. So, tara. Punta na tayo dun sa pinaka-tower. Ang sarap. Grabe. Ang ganda to, promise. Ganda doon. Ito, solo na natin. Kasi kanina may mga estudyante. Umalis na sila. Ang saya. Solong-solo natin yung mga tourist spots, di ba? Kaya tayo dito, oh. Ang saya. So, parang third floor yung katumbas niya. Ika. Akit na tayo. Tara. Akit pa tayo. Ganda dito, oh. Ay. Dito tayo nang galing, guys, oh. Ganda, no? Sorry, paulit-ulit na namang ang ganda ang narinig niyo sa amin. Tara, bakit na tayo sa third floor? And, eto na yung ating view! Oh my gosh! Ang ganda! Ganda? Speechless ako. Kasi inisip ko, grabe yung init papunta rito. Pero, ayan, katulad nga, nakatapat tayo sa init. Hindi mo na siya maiisip after mo makikita tong view. And, eto yung ating view. Fabulous! Ang ganda! Diba? Ito, makikita nyo dito yung mga bangka na nakaparada. Apaka-epic. And then ito, local community to. May mga nakatira talaga ditong mga locals. Ganda! And ito naman yung boardwalk. Ito naman yung view from here sa ating tower. Akala mo nabili yung tower. Ang ganda! Hindi na tayo bumibilang, guys. Kasi baka maya't maya, bilang tayo ng bilang, maka 100 na bilang tayo. Grabe! Ang gaganda ng mga nakikita natin. Actually, in person, i-times 3 nyo siya. Ganun siya kaganda.
Kakanta na naman ba ako ng Huwag Muna Wala Tayo? tayo. Sabay tayo. Pero kasi di ba sa mga gantong Grabe. sa mga gantong time na na-enjoy mo isang lugar, mapapaisip ka sa ay grabe, wag mo nang umuwi. Ganito, so tambay lang kami. Alam nyo, hindi sorry, pinipilit naming mag-travel and then pumunta sa mas maraming places sa isang araw. Para nga doon sa mga lagari talaga mag-travel. Pero hindi talaga namin kaya. Kasi talagang talagang bibigyan mo talaga ng oras yung mga ganitong tanawin. Ito, parang ayaw na naming umalis dito. Tapos, babalik ka na naman dun sa mainit. Itong view pa lang dito, ang presko ng hangin. Although itong mga hangin na ganito yung mas nakakaitim. So wala ang ganda talaga. Promise. Imagine niyo, dalawa pa lang yung napupuntahan natin. Lagpas half day na tayo. Kinain na yung Diba? oras natin. Oo, samantalang nung nag-tour ako, ng tricycle tour, half day lang yun, napuntahan namin nung driver, 5. Ito nakakadalawa pa lang kami. We're so happy. Alam nyo ngayon ko na-appreciate ang bonggang-bongga ang Bantayan. Bantayan. Tapos kanina, nagtatanong pa kami dun sa natin, accommodation. Kasi sabi ko, magkano po kapag ka 1 month? May discount daw. Actually, kagabi pa lang guys, nag-usap na kami ni Mel. Sabi namin, mag-stay kaya tayo dito ng 1 month. Kasi ang Yes. mumura dito, mukhang kakayanin naman Yes. natin. Pati yung pagkain, imagine niyo wala pang tag 100 pesos kami ni Enzo. Busog na busog. Tara na. It's 2 p.m. Next destination naman na Dumami tayo. na rin yung turista na nag-aantay dun sa waiting Oo. shed. Dumami na rin sila. Hindi rin muna sila makatawid sa sobrang init. Nandito pa sila naghihintay. O, tayo naman. Papunta na sa next one. It's 2:40. Kulang-kulang 14 minutes yung naging biyahe natin. Nandito na tayo sa Oboob. And then, ang alam ko may entrance dito. Pero nakalimutan ko na. Tatanong uli natin. Paglabas sa mga bilihan dito ng pasalubong, souvenirs. Tara, tanong natin kung magkano. Nandito tayo sa Oboob Mangrove Garden Eco Park. Siyempre, lahat naman siguro tayo alam na natin na naging popular to dahil sa movie na Camp Sawi. Yes, thank you po. So guys, meron ditong entrance fee, 75 pesos per head. Yes, pero meron din naman sila mga discount. Senior 60, PWD 60, pagkabata 4 to 12 at 20 pesos. Ay, may kayaking na. Ang kayaking ay 170 pesos. Super low tide. Dati kasi ito inuna ko eh. Kaya punong-puno to ng tubig before. Ngayon, eto. Walang tubig. Naku, i-refresh nga natin yung memory natin. Paano nga malalaman kapag kayong mangrove, babae o lalaki? Ano ba yan? Paano? Pagkakalala ko, pagpabilog, babae. Pag matulis, lalaki. So puro lalaki pala yung mangrove natin dito. Tara. Oh. So ito naman, kung talagang nature na nature ang gusto nyo, so dito, sama nyo to sa itinerary ninyo. And ito talaga, isa talaga to sa pinaka, o baka nga ito na yung pinaka-popular na tourist spot dito sa Bantayan. O tara, punta na tayo sa Camp Sawi. Para sa mga sawi sa pag-ibig. Ito na yung camp nyo. Comment down below kung anong camp kayo. Kung Camp Sawi or Camp Wagi. Ito yung Camp Sawi. So from apakainit na motorcycle ride, ito naman bigla yung ma-experience natin. So dito, super relax and then makulimlim. Ang sarap maglakad-lakad. Magmuni-muni. Dati mag-isa akong nilalakad to, bes. Ngayon kasama ka na. Love team! Lumalove team ng taon. Sobrang nakaka-relax lang siya. And then, mamaya upo tayo somewhere kung saan pwede lang tayong mag-relax.
Napansin ko lang, ang ganda ng pagkakagawa ng platform nila, no? Matibay. Yes. Sa Expo, platform pay. Tulay na lang. Charot. Hindi ko daw alam tawag dito. Sa akin daw tulay na lang. And then, iba yung tunog nung nagagawa ng tunog. Pag tatapakan mo siya, yung tunog ng kawayan. Diba? Yung langit-ngit. Ganon ang tawag doon. Nakakangilo. Nanggigigil. Langit-ngit ng kawayan. Ang sarap niya rin pakinggan. Ay, parang madaming tao dito. May narinig Parang ang ako dami mga yatang tao. sawi. Parang ang dami nasa Camp Sawi. Ay, oo nga. Naku, isang buong barkada yata itong nasa Camp Sawi. Welcome to Camp Sawi! Ito ang ganda, oh. Ay, ang ganda dito. Ang ganda dito. Ay, sobrang nakaka-relax siya. Tapos maririnig nyo nga lang yung Langit-ngit. langit-ngit. Diba? Sobrang nakaka-relax. Ngayon naman, puntahan natin yung camp natin. Kampuagi. Camp Wagi! Yung mga wagi sa pag-ibig. Taray! Sa mga sawi ngayon, inahanda lang kayo sa tamang tao. Ganun yun. Huwag kayong mapapagod magmahal. Kahit nasasaktan kayo, huwag kayong mapapagod It's a magmahal. process. Yes! Naisipin nyo na lang, inire-ready kayo sa tamang tao. Ay, Para sa susunod, nandito na rin kayo sa Camp Wagi! wagi. So basically, yun lang din naman siya. Talagang, iikutin nyo lang talaga yung mangrove. Yun yung ganap dito. And then, relax. Naupo na naman kami. Diyos ko, dapat talaga sa amin hindi nakakakita ng upuan. Pag nakakita kami ng upuan, talagang actually, kahit nga wala upuan, oh, ito na yung Camp Wagi. Dito tayo magpa-picture sa Wagi. Diba? And then, after ng Camp Wagi, ito naman yung mangrove tunnel. Ako, sa lahat ng part nitong mangrove, ito yung pinakagusto ko. Ang sarap dito maglakad. Yes! Pero nung una nga ako rito pumunta, syokot ako kasi mag-isa ako. Baka merong Baka may mga rati dito or merong gumapang from dito sa baba. So takot ako. Ngayon at least dalawa kami na Enzo. Eto dito, apaka-peaceful. Yes, dalawa tayong tatakbo. So ito lang naman yung ganap dito. Talagang, wakaton lang talaga. Diba? Yun lang talaga siya. And magpapakaanis kami sa inyo. Kasi yung problema, parang pakiramdam namin, napuntahan na namin yung pinakamaganda. yung lagoon. Yung lagoon, parang naiwan na doon yung isip, puso at kaluluwa namin. Sana pala sinunod namin yung first na plano. Yung first na plano kasi sana namin, unahin namin yung mga popular. And then iuhuli namin yun. Ewan ko ba kasi nadaan-daanan namin, doon na lang kami bigla bumaba. So ayan, Nakita kasi natin yun. oo, hanggang ngayon yung pa rin nasa isip namin. So anyways, ayaw nga pala. Dinagdagan nga pala yung mga kamag-anak kong nanonood na sa amin. Dati si Kuya Mark lang mag-isa, yung pinsan Hi, ko. Kuya Hi, Kuya Mark. Mark. Ngayon, gusto kong batiin yung buong Cruz Clan. Hi! Ayan yung mga relatives ko, mga tito and titas, mga pinsan, lahat kayo. Welcome sa Team Authentic! At dahil dyan, tara na, punta na tayo doon sa cave kasi ang alam namin baka hanggang 5 lang siya. Baka lang, magpo-4 na. Gusto kasi namin doon maligo kasi yung cave doon merong tubig. So para siyang yung saan nga yun? Sa Mexico? Cenotes. Cenotes. So tara, doon na tayo magkita-kita. On our way to Ogtong Cave, madadaanan pala natin ang The Ruins. So quick stop lang ulit para lang ma-experience din ni Enzo. So actually ito na yun, ito na yung The Ruins. Tapos puro bandal. And yet, tourist spot. Diba?
Tapos, meron ditong nagda-dive. But now, it's low tide. Ay, tignan nyo naman guys, kung gaano naman kaganda yung tubig dito. Yan oh. Ganda no? Ang linaw ng tubig, tapos ang babaw. So yan, dito merong mga nagda-dive, tumatalon. Pero ngayon nga, kasi low tide na low tide, so wala. And then, no, yung mga dinadaanan natin, alam nyo, bumababa lang sila, ligo na kagad sila. Kasi ang ganda ng tubig eh. Ang totoo, hindi naman siya ganun kapino yung buhangin. Actually, mabato nga Actually, siya. mga bato eh. Oo, pero ang linaw ng tubig, tapos ang babaw. Kaya, ang sarap niyang maligo. Wala lang, daan lang tayo dito. So, ano pang gagawin? Pag bilang ko tatlo, tatakbo na tayo. Kasi baka mapagsaroon tayo sa Ogtong Ogtong Cave. So, tara na, let's go na. As in, dumaan lang talaga tayo. And finally, 1 minute ride lang from the ruins. Ito na ang Ogtong Cave. Actually, resort kasi siya. And then of course, may entrance fee. Ito yung may pinakamahal na entrance fee. 300 pesos. Tanong natin kung saan magbabayad. Ayan. So, dito na daw magbabayad sa loob. Yun dun sa Lagoon, 250 lang yung entrance. Kaya lang kasi, meron siyang 150 for pump boat transfer. Ito, 300. So, tignan natin kung worth it yung 300 natin. Pare naman, sa halagang 300. Titignan pa rin kung worth it. And then, yun nga, yung entrance ay 300. Pero maganda doon, pwede na tayo maligo sa beach. Tapos, syempre, yung cave mismo. And then, yung pool, pwede na rin. And then, yung maganda doon, for example, now kasi Saturday, na timing tayo. So, dito parang sasabihin nila, or tatanungin na, okay lang ba na maraming tao? Na, kumbaga may choice kayo kung papasok kayo or hindi. Pero syempre tayo, ito lang yung time na pwede tayo, kaya i-go na natin. Pupunta na tayo sa Ogtong Cave. And totoo nga, ang dami nga yatang tao. Ayan. Ay, ito na yung cave agad. Agad-agad. So yung pool, ang dami nga talagang tao. Dead man ah, kasi ang pinunta naman talaga natin dito, yung cave. Kapag hindi tayo nakapag-swimming, carry lang. Doon na lang tayo sa beach. Tapos tambay lang tayo dito. Hanggang 6 p.m. naman pala siya. Ayun yung ganap po. Ang daming tao. Tapos maliit na area lang siya. So, siksika. Oh, daming tao. Grabe, linaw ng tubig. Grabe, ang ganda ng tubig. Ayun. Ganda ng tubig. Ang linaw. Pababa na senso. Actually, maganda siya. Kaya nga lang, timing tayo na maraming tao. Mababa lang naman siya. I mean, mababaw. Lahat yan nagpipicture. And then, ito yung itsura niya sa pinakaloob. Oh. Sana naririnig nyo, wala tayong mic. Maganda naman, in all fairness. Guys, ito naman sinababa siya sa kabilang daanan. Daan-daan, baka madulas ka. Actually, maganda yung itsura ng cave. Nakakatuwa siya. Actually, ang dami na rin naman kasi natin napuntahan na cave na merong ganito, yung doon sa Camotes Island. Gusto nga sana namin kayong dalhin doon. Pinag-isipan pa namin, pero maganda doon. So, sorry ha, wala tayong mic. Yung dala kasi natin yung GoPro. Ay, GoPro na naman, magagalit ka na naman sa akin. Ano tawag dyan? Tapos action cam. Action Cam 5 Pro. Kasi para sa tubig. Tara na, excited. Oh my gosh, buti na lang nabasa ko. Meron pa lang mga nakalagay rito kung gaano kalalim. Ito, 5 feet. And then doon, 7 feet. Yung doon sa may ilaw, 7 feet din. So malalim din siya. Sarap magano. Sarap magtampisaw, magloblob. Sa tagal nating nainitan. At least ito, okay din dito. Nakaka-relax siya. Ay,
O, diba? May libre ka pang talsik ng tubig. Dito lang tayo sa 5 feet. Gusto ko pa naman sana magka-picture dun sa dulo. Di ba yung sa kabila, di ba sa sinotis, di ba may piyasukan kay Pakainon? Yes! So, ito na yung ganap dito. Siguro ito, enjoy na lang natin. Since marami rin naman tao, tsaka medyo madilim na sa loob. Kita-kita na lang tayo paglabas natin kung makakapag-pull pa tayo. And then, pakita namin sa inyo yung pinaka-beach front. Finally, meron na ulit tayong na-enjoy. Ang tagal din namin doon. Enjoy lang talaga namin. Ang sarap. Ayun nga lang, syempre talaga, maraming tao nga. Tapos maliit lang kasi yung place. Pero yung tubig, ang lamig. Tapos ang ganda doon sa loob. Ang linaw ng tubig, Ang linaw ng tubig. Hay, nakaka-enjoy siya. Yay, meron na tayo na-enjoy. Pero syempre, gusto rin kasi namin sa inyo ipakita yung buong area. At least, na pwede kayo pumunta yung cave. And then, dito, yung swimming pool. Yan. So actually, kahit hindi na kayo mag-swimming, carry na. Yung mga bata na below 14, eto, ma-enjoy nila to. Pero tayo, punta tayo sa pinaka-beach. Ay, dyan tayo dyan, best. May daan ba dyan? Parang ay, wala. mga foreigners, oh. Diba? So, dito pala, may enjoy nyo rin yung mga day tour sa mga resort. Ito, halimbawa dito, 300 pesos lang. Pwede na rin kayo dito. So, syempre, itong mga day tours, advantage to sa ating mga nagtitipid. Yung ayaw mag-stay sa resort pero magagamit mo yung amenities nila. Pero ang totoo din, syempre, disadvantage naman to sa mga totoong naka-stay Stay. dito sa resort. Kasi, kesa medyo peaceful yung stay nila, makakasalamuhan nila tayong mga nagdi-day tour. Diba? Ay, ang ganda naman dito. Ayan na yan. Ayan, oh. Ayan, di ba? Oo, Kota Beach na to. Ito yung mga nakikita natin. Super low tide. Here's our view. Oh. Okay, may pa-cliff dito sana. And then, eto na yung ating view. Ang ganda. Ganda siya. In all fairness, natapos din na maganda ang araw natin. Ayan, Kota Beach na yan. So sa Kota Beach natatapos yung pinaka-day tour kapag ka nag-avail kayo. It's 5:30 and it's raining! Lahat talaga na-experience natin yung pinakamainit. Ngayon naman, ulan naman. So, buti na lang meron tong bubungo. Ito, kapag nag-avail din kayo ng 300 pesos nila na entrance fee, pati ito kasama na to. Hindi na kayo magbabayad ng cottage. So, how's the experience? Ano yung pinaka-na-enjoy mo sa lahat na pinuntahan natin? Sa akin yung lagoon talaga. Hanggang ngayon. Oo, siguro naman hindi na namin kailangan pang I-justify. kung bakit yung lagoon. Yun talaga, kung mabibigyan kami ng chance kahit whole day, doon lang talaga kami. Or better, mag-stay talaga doon. Kasi yung 5,000, pagpagin natin 6,000 pesos na, diba? Sulit na sulit yun. Kasi may enjoy mo na talaga yung amenities nila. And then yung mismong lagoon. And then, yes, yung naging gastos namin dito, yung motor ay 350 pesos. Tapos yung gasolina, 100 pesos. 100 pesos. So, 450 lang yun. And then yung mga entrance fee lang talaga yung medyo nagpamahal. So, alam niyo naman ako magkano yung mga entrance fee natin. So, yun lang. Budgetan nyo lang siya. Basta sa amin ang pinaka-worth it, yung talagang sa
Lagoon. And then ito, okay na din to kasi ito naman, meron naman kasing cave na hindi mo naman yun usually na-experience. Kasi yung iba natin pinunta, as in sightseeing na sightseeing. Ito, hindi naman, hindi siya ganun. So, why we love Bantayan? Kasi yung Bantayan, bukod sa tourist spot siya or tourist destination siya, meron pa ring mix na parang mafe-feel mo yung local vibe. Di ba yung mga dinaanan natin, talagang local talaga siya. And then, kung kahit hindi kayo masyadong sanay magmotor, syempre hindi pa rin naman advisable. I mean ako, hindi naman ako ganun kasanay magmotor, pero feeling ko kayang-kaya ko kasi ang ganda ng daan. Oo, kahit medyo pa ganun guys, paliko, patag yung daan. Yes, so basta magpa-andar lang kayo ng mga 40, carry na yung mga 40. Takbong relax lang. Yes! So yeah, we enjoyed it. Pero for sure, kitang-kita nyo na yung mark ko. Ayun, sobrang itim. Alam mo, grabe. doon sa Lagoon, kumikintab ako. ka. Tanatan, di ba? Why not? Ang importante, na-enjoy natin. So, dito sa Bantayan, pwede rin kayong mag-island hopping. Although, isa lang naman yung Virgin Island. Na hindi na natin gagawin. Kung baka ginagawa namin, patikim-patikim para lang kahit papaano masabi namin sa inyo kung worth it pumunta sa isang lugar dito sa Pilipinas. And we enjoyed Bantayan so much. Gusto nyo yun? So much. So, sana rin, naihatid namin sa inyo yung good vibes at sana na-enjoy nyo rin. And with that, magkita-kita ulit tayo sa akin next destination. Saan nga ba? Sa susunod pa natin Summer Seria Travel Vlog. Bye everyone. Mwah.